Ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Animal kung sino pa yung inutil, siya pa yung may lakas ng loob para magsabi na nagtitiis siya at nagtitiis siya para sa atin. Nagtitiis ka sa amin? Bakit? Ano bang binigay namin na problema sa'yo? Ha? Wala sa Pilipino ang problema. Ang problema nasa inyo nga mga inutil ka mo. Kung sinasabi mong nagtitiis ka sa amin, ang kapal ng pagmumukha mo nga linti ka. Sa totoo lang, Ruben, real talk lang, kami ang nagtitiis sa'yo nga inutil ka. Naalala mo, sabi mo noon, na kahit sunugin ka, mga ngamoy, dutae ka pa rin? Naalala mo yung ginagawa mo? Na binubuhat-buhat mo ang karton na stande ni Digong doon sa Hague at pumupunta ka kung saan-saan, sinasama mo kahit sa iyong pagkain? Hindi Pilipino ang ginserbisyuhan mo, ungo ka. Ginserbisyuhan mo lang si Digong. Si Digong nga malaki ang utang na loob mo dahil sa kanya pinalaya kanya sa pagiging kriminal mo. Binigyan ka ng pagkakataon para magbagong buhay, ex-convict nga senador. Ang kapal ng pagmumukha mo para sabihin nagtitiis ka, kami ang nagtitiis sa inyo kay mga inutil ka mo. Ang mga loyalty nyo wala sa Pilipino, nasa isang politiko, nasa isang pamilya lang. Alam mo, sising-sising ako sa sarili ko, yung diputa number 1 senador pa kita noon nung DDS ako. Ganyan ako kagaga, ganyan ako kabobo na nagbuto ako ng mga walang kwentang politiko. Ganon talaga pag DDS, hindi nag-iisip at ganon talaga ako nun. Kaya sising-sisi ako, bakit nagbuto ako ng kagaya mo? Binoto kita, Ruben, dahil famous ka. Binoto kita dahil artista ka. Binoto kita dahil unitem, diputa. Ngayon na-realize ko ang binoto ko nakakasuka. Ha? Ginasumpa ko kaya, Ruben, nga gimbuto ta kaya. Ngayon ko lang na-realize nga isang sumpa ang pagboto ko sa imo. Ganon kalala ang pagiging DDS ko. Mga walang kwentang politiko ang binuboto, kuya. Basta iboto ko lang sila, wala nang tingin-tingin ng mga kredibilidad, ng abilidad, ng background. Wala na ako tingin-tingin sa ganyan. Basta naka-line up sa Duterte, full force iboto ko yan. Ganyan ako nung DDS ako. Kaya ngayon nagsisisi nga ako kay inutil ka nga animal ka, wala kang ginawa dyan sa Senado. Bukod sang magguya ka sang chewing gum at mag-brush-brush ang bigote mo. Tapos, pag nasa majority kayo, feeling mo ikaw na yung siga. Ikaw na yung gangster, ikaw na yung matapang pag nasa majority ka. Pero pag sa minority ka naman, para ka namang tuta. Diba? Ang kapal ng pagmumukha mo, parang sabihin mo sa amin na ikaw ang nagtitiis sa amin. Wow, you di puta! Itanong nga natin dito kung ano na ba ang batas na napasa mo? Ano na ba yung nagawa mo bilang isang senador nga inutil? Ha? Aakyat lang kayo sa stage, magsasabi kayo ng ganyan-ganyan. Inaangat nyo yung mga sarili nyo. Kayo na lang yung kayo na lang yung natutuwa sa sarili nyo. Kayo na lang yung nagpipraise ng mga sarili nyo. Kasi kami mga Pilipino, ya? Diyos ko, ginasumpa, naging kamo. Ginasumpa, naging kamo, ya, Ruben, kaya wag kang mag-feeling na parang utang na loob pa naming mga Pilipino ngayon sa'yo yung animal ka. Alam mo, Ruben, buti na lang talaga nagising na ako sa sumpa sa pagiging DDS. Nagising na ako sa pagiging kulto ko at sunod-sunuran sa mga Duterte. Imaginein mo yan, boboto ako dahil sa Duterte, dahil dinala ng Duterte. Binoto kita dahil sa Duterte ka naka-line up.
Binoto kita kahit wala ka naman talagang kredibilidad. At wala kang abilidad. Oh, ganun ako kahangag. Pero ngayon na nagising na ako sa katotohanan, hindi putag na sumpa, takaboy. At hindi ko na uulitin pa ulit na magboboto lang ako dahil sikat or dahil niline up doon sa mga politiko. No way! Kaya sa 2028, tingnan natin kung sino yung mga deserving. Tingnan natin kung sino ang karapat-dapat, yung may abilidad, kredibilidad. Yon ang dapat nating iboto. Huwag tayong bumoto ulit ng mga bobo na politiko.